Magandang araw! Sa videong ito, pag-aaralan natin ang mga teorya kung paano nabuo ang mga kontinente at ang mga pangunahing kontinente ng daigdig, kasama ang kanilang klima, lokasyon at mga hangganan. Bago tayo magsimula sa mga teorya kung paano nabuo ang mga kontinente, mahalagang linawin muna natin ang isang bagay. Mahalagang maunawaan muna natin na ang mga teorya ay isang ideya lamang na ginagamit upang ipaliwanag kung paano maaaring nangyari o nabuo ang isang bagay sa kalikasan. Ang mga teorya ay nabubuo mula sa mga obserbasyon at pag-aaral. Gayunpaman, hindi ito laging tama at maaari itong magbago o mapalitan kapag may bagong kaalaman o ibang paliwanag na lumitaw. Ngayon naman ay simulan na natin ang ating aralin. Mga teorya kung paano nabuo ang mga kontinente. Sinasabing may dalawang teorya kung paano nabuo ang mga kontinente, ang continental drift at plate tectonics. Simulan natin sa continental drift. Ang continental drift ay isang teorya na ipinanukala ni Alfred Wegener noong 1912. Ayon sa teoryang ito, ang mga kontinente ay dating magkakadikit bilang isang malaking masa ng lupa at patuloy na gumagalaw hanggang sa kasalukuyan. Tinawag ni Wegener ang malaking masa ng lupang ito na Pangaea. Ang Pangaea ay pinalilibutan ng nag-iisang karagatan na tinatawag na Pantalasa. Kalaunan, ang Pangaea ay nabasag at nahati sa dalawang malalaking bahagi na tinatawag na Gondwanaland at Laurasia. Mula sa paghihiwalay na ito ay nabuo ang mga kontinente na mayroon tayo ngayon. Dumako naman tayo sa ikalawang teorya, ang plate tectonics. Ang plate tectonics ay isang teorya na nabuo noong 1960. Ayon sa teoryang ito, ang mga kontinente ay nakapatong sa mga plate o malalaking tipak ng lupa na nakalutang sa magma sa ilalim ng daigdig. Ang mga plate na ito ay patuloy na gumagalaw sa iba't ibang direksyon sa paglipas ng panahon. Dahil sa paggalaw na ito, nagkakaroon ng pagbabago sa anyo ng mundo, tulad ng pagbuo ng mga bundok, lindol, at paggalaw ng mga kontinente. May tatlong pangunahing uri ng plate boundaries: divergent, convergent, at transform. Matapos nating talakayin ang mga teorya kung paano maaaring nabuo at gumalaw ang mga kontinente, kilalanin naman natin ang mga pangunahing kontinente ng daigdig. Mayroong 7 kontinente sa mundo at bawat isa ay may kani-kaniyang klima, lokasyon, at hangganan. Simulan natin sa pinakamalaking kontinente sa mundo, ang Asia. Ang Asia ang pinakamalaking kontinente sa mundo na may lawak na 44,362,815 kilometro kwadrado. Ang klima sa Asia ay maaaring tropical, subtropical, temperate at polar. Matatagpuan ang Asia sa humigit kumulang 49 na degree 33 minuto hilagang latitud. Ang mga hangganan nito ay Hilaga, Karagatang Arktiko; Silangan, Karagatang Pasipiko; Timog, Dagat Arabia at Karagatang Indian; Kanluran, Dagat Pula at Kabundukang Ural. Sunod naman nating kilalanin ang Aprika. Ang Aprika ay may lawak na 30,300,000 at 4,155 kilometro kwadrado. Ang klima nito ay tropical, semi-arid at disyerto. Matatagpuan ang Aprika sa humigit kumulang 8 degree, 46 na minuto hilagang latitud at 35 degree, 30 minuto silangang longhitud. Ang mga hangganan nito ay Hilaga, Dagat Mediteraneo; Silangan, Karagatang Indian; Kanluran, Karagatang Atlantiko; Timog, Karagatang Atlantiko at Karagatang Indian. Isa pa sa malalaking kontinente ng daigdig ay ang Hilagang Amerika. Ang Hilagang Amerika ay may lawak na 24,250,58 kilometro kwadrado. Ang klima nito ay temperate, continental, at subtropical. Matatagpuan ang Hilagang Amerika sa pagitan ng 17 degree, 55 minuto hanggang 83 degree, 40 minuto hilagang latitud at 110 degree, 40 minuto hanggang 55 degree, 40 minuto kanlurang longitude.
Ang mga hangganan nito ay Hilaga, Karagatang Arktiko; Silangan, Karagatang Atlantiko; Kanluran, Karagatang Pasipiko; Timog, Timog Amerika. Dumako naman tayo sa Timog Amerika. Sa ibabang bahagi ng Hilagang Amerika matatagpuan ang Timog Amerika. Ang Timog Amerika ay may lawak na 17,800,000 at 6,100 at 68 kilometro kuwadrado. Ang klima nito ay tropical, subtropical, temperate, subpolar at disyerto. Matatagpuan ang Timog Amerika sa pagitan ng 12 degree, 28 minuto hilagang latitud at 53 degree, 54 na minuto timog latitud at umaabot hanggang 83 degree, 45 minuto kanlurang longitude. Ang mga hangganan nito ay Hilaga, Hilagang Amerika; Silangan, Karagatang Atlantiko; Kanluran, Karagatang Pasipiko; Timog, Karagatang Antarctica. Kilalanin naman natin ang Antarctica. Ang Antarctica ay may lawak na 14,244,934 na kilometro kuwadrado. Ang klima dito ay polar, kaya ito ang pinakamalamig na kontinente sa mundo at halos nababalutan ng yelo. Europa. Kilala naman ang Europa bilang isa sa mga sentro ng kasaysayan at kultura sa mundo. Ang Europa ay may lawak na 10,500,000 at 7,500 at 81 kilometro kuwadrado. Ang klima dito ay Mediterranean, continental at temperate. Matatagpuan ang Europa sa pagitan ng 36 na degree hanggang 71 degree hilagang latitude at 9 na degree kanluran hanggang 66 na degree silangang longitude. Ang mga hangganan nito ay Hilaga, Karagatang Arktiko; Silangan, Kabundukang Ural; Timog, Dagat Mediteraneo; Kanluran, Karagatang Atlantiko. Ang huling kontinente na ating tatalakayin ay ang Australia at Oceania. Ang Australia at Oceania ay may lawak na 7,682,256 na kilometro kuwadrado. Ang klima dito ay tropical, disyerto at temperate. Matatagpuan ang Australia at Oceania sa pagitan ng 17 degree, 55 minuto hanggang 8 degree, 40 minuto hilagang latitude at 11 degree, 40 minuto hanggang 55 degree, 40 minuto kanlurang longitude. Ang mga hangganan nito ay Hilaga, Indonesia; Silangan, Karagatang Pasipiko; Kanluran, Karagatang Indian; Timog, Karagatang Antartiko. Kapag pinagsama-sama ang lawak ng lahat ng kontinente sa mundo, makikita natin kung gaano kalaki ang kabuuang lupaing bahagi ng daigdig. Ang kabuuang sukat ng mga kontinente sa daigdig ay humigit kumulang 151,157,967 kilometro kuwadrado. Mahalagang tandaan. Mayroong 7 kontinente sa daigdig: ang Asya, Afrika, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Antarctica, Europa, at Australia at Oceania. Ang klima ng bawat kontinente ay may malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao. Halimbawa, sa mga lugar na may tropikal na klima, karaniwang angkop ang pagtatanim ng mga pananim tulad ng palay at saging. Samantala, sa mga lugar na may malamig na klima, iba ang uri ng pamumuhay, pananamit at kabuhayan ng mga tao. Dahil dito, mahalagang maunawaan ang lokasyon, klima at katangian ng bawat kontinente upang mas maintindihan natin kung paano nakaapekto ang heograpiya sa buhay ng tao. At dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga teorya kung paano nabuo ang mga kontinente at ang mga pangunahing kontinente ng daigdig kasama ang kanilang klima, lokasyon at mga hangganan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.